Okay, dito tayo ngayon sa Crocodile Farm kung saan tayo magre-register, but meron ditong package Tour A and then Tour B. Ayan. Sa Tour A, ang Tour A ay ayan, 40 pesos. Meron namang Tour B na 100 pesos. Ang difference lang naman ay hahawakan niyo yung crocodile at 100 pesos. But ayaw naman nating hawakan ng crocodile dahil ayaw nating makagulo ng mga kahayupan dito. So we choose package Tour A. So tayo ay igugrupo kasi nga mag-aantay muna kami. Then once na okay na, we'll start the tour. Ayan, tinawag na tayo para simulan na ang ating tour dito sa Crocodile Farm. So we'll see kung anong coverage ng ating package Tour A. Ayan. Package Tour A is without holding crocodile. Crocodiles. Pero alam mo, ayan, hindi mo na naman talaga kailangan magbayad pa sa paghawak ng crocodile. Ito oh, It's the best. nahahawakan mo na siya for free. And there are lots of crocodiles along streets and roads in Manila. This is the crocodile. Totoo kaya to? Ayan. And by the way, po si Silas, ako po yung tour guide for this tour. Now, we'll be with you to start from here down to the hatchling house and then hanggang sa kulungan po ng malalaking buhaya. And then after ng tour, if you have more time and if you want to see more animals, you can proceed inside of Nature Park. So makikita po yung mga endemic animals sa loob, like Palawan Bearcat, Palawan Porcupine, Palawan Peacock Eagles, and also we have monkeys. But reminder, for your safety, isang metro po yung layo sa kulungan po nila. Especially po sa mga unggoy. Kasi minsan, agresibo, minsan, naghahanap po ng kamukha nila. Hindi po tayo. Okay? And then you want for crocodile holding, so if you want to experience naman na makakarga po ng maliit na buhaya, after ng tour, you can proceed to crocodile holding area. So yes, makakarga po kayo ng maliit na buhaya. May extra charge lang po siya for 60 pesos, but unlimited picture use in your cameras and cellphones naman. And don't worry, safe po yung daliri, nakatake po yung mga crocodile, so hindi po kayo makakagat. Meron po silang natural na habitat. So that is one of the purpose of that. Yan, so ongoing na yung orientation and magaganda yung mga information na sinishare nila dito. Most especially, hindi lang yung crocodile dito sa Palawan, even yung the whole crocodile up to sa ibang part in the Philippines. And what's so interesting, meron daw crocodile ice cream made from the eggs of the crocodile. Ang Philippine crocodiles, their black spots from the start from the tail, bakit sa katawan is naka-aligned or naka-stripes naman. So that is one of the difference between the freshwater and the saltwater crocodile. Again, for your safety po, inside of this area, please hands off and turn off your flash if you want to take picture. Okay? You can go inside na po. Meron. Ayan. Hands off, please. Yun yung ginagawang ice cream. Ay, madami. Dami no? Oh! There are many. Charlie. They're so cute, right? Lots of crocodiles. Ayan, syempre napakaraming crocodile dito and quiet lang daw, bawal ang flash ng camera and eto sila. Ayan, maraming mga bagets na crocodile, pero naghahanap tayo ng malalaki. Ayan, okay, let's look for more crocodile. Eto, ayan, dami na nila. Ayan, so tayo ay approaching sa malalaking crocodile. Ito na po. Especially po yung mga endemic. Katulad po ng Palawan, Tokay Mayna, Blue Lake Parrot, and also we have Palawan Hornbill. So ito po mga ibon. Ano pag nalaglag tayo? OMG. Isa sa pinakamalaki, ma'am. Ala, ang laki niya.
Alright, everyone, so welcome po dito sa kulungan po ng malaking crocodile. So first crocodile po in your right side, siya po ay si Aklan. Isa po siyang lalaking saltwater crocodile na nasa 60 to 70 years old at may haba na 16 feet. Matanda na. Galing po siya ng Aklan, dinonate po siya dito sa Palawan noong 1989. He's one of the pet of the former official from Aklan. Kaya lang, hindi na po siya kayang alagaan, so pinadala po siya dito sa Palawan. But here in captivity, he's one of the best breeder. But he killed other crocodile, so that's why he need to transfer. Next crocodile in your left side, siya naman po si Mar, nasa 30 to 40 years old at may haba na 14 feet and captured from the wild noong 2011. Naka-atake at nakapatay po siya ng isang mangingisda. But Mar is also a victim of human-crocodile conflict like Rio. Mga nakapatay po ng mangingisda na hindi po nila alam na tao po pala. Ang human hindi po kasama sa diet or sa kinakain po kasi ng crocodile. Kaya lang, hindi po sila marunong mag-identify kung ano po yung tao at ano po yung hayop. And also, crocodiles are highly territorial. So once po na may nang himasok po sa kanyang teritoryo, automatic ko yung inaatake, pinapatay, o kung hindi naman po, ay pwede niya po yung kainin. Pero hindi niya naman po yan kayang ubusin o lunukin po lahat. So, yung crocodile po is kaya po niyang i-consume nasa 1 to 2% lang ng bigat bigat lang po niya. Kasi once na overfeeding si crocodile, pwede rin po yan silang mamatay. So, si Macmac po is captured from Barangay Macalascas and that is northern part of Puerto Princesa. Nasa 70 to 80 years old at may haba na 17 feet. Kasi nga niya po si Rio, na skeleton po na naka-display sa lobby. And then si Macmac may bigat na 700 to 800 kilograms. Ito po mga big crocodiles po na to, pinapakain po namin sila ng 5 hanggang 10 kilo lang po talaga ng karne sa isang linggo. Pero 2 beses lang po dahil yun nga, masyado pong mabagal yung kanilang panunaw ng pagkain. And here, we feed them fresh meat. Baboy, baka, manok, then iba't ibang klaseng isda. Crocodiles na nasa 5 to 7 years old. So ito po is mga captive breeder. Dito po ito sila naparami. So someday, some of them we're going to release back to the wild, but some of them are going to steer the captivity para gagamitin pa rin po as a breeder. So by the way po, if you can see crocodiles, they're not move too much kasi mga nocturnal animals po sila. Sa gabi lang. Aktibo lang po sa gabi. Party. And everyone, so this is Cotabato, and he is one of the biggest crocodile here in the crocodile farm. Siya po is captured from Cotabato City, Maguindanao noong 1987. Isa po siyang lalaking saltwater crocodile na nasa 70 to 80 years old at may haba na 16.7 feet long. A pioneer and a firmer breeder, but he also killed other crocodiles, so that's why he need to transfer. And also ginamit din po si Cotabato sa part of research and they found out, nalaman po nila ng lifespan ng crocodile ay kaya pong tumagal ng 100 years. Wow, sana. And ang crocodiles sa wild, yun po, katulad po na sinabi ko po kanina, from 6 months to 1 year, walang kain, kaya po nilang mag-survive. Sana all. And everyone, so this is Pao B, captured from Tawi-Tawi. Nahuli po siya noong 2015. Naging threat po sa isang community. So for safety po ni Pao B and also ng mga tao po doon, hinuli na po at si Pao B na yung ipinag-adjust. Kasi naman, baka may chance po kasi na mapatay niya po or maka-atake po siya ng tao sa area. And last crocodile po, so ito po si Pinay, one of the female adult freshwater crocodile or Philippine crocodile here in the viewing area. Nasa 10 to 15 years old na, isa po yung dalagang Pilipinas. Aray. Yes. Yes. But everyone, before they May start the breeding dalaga. season for the next year, she will be transferred to the breeding area para siya po ay magpapaligaw na. And everyone, so yan po yung pinaka-maximum size ng Philippine crocodile. So that's the end of the tour. Ito, pinakita lang sa amin at in-explain lang sa amin ng mga crocodile dito. And ito na, next yung unguided tour na kung saan iba naman na makikita yung mga snakes, reptiles, and monkeys like this. Ayan. Lupas na. Python. Saan? Ayan. Python. Python. Saan? Ayan. So this is the forest, the Philippine forest turtle. Ayan. Ilan lang sila? Konti lang sila dito. Okay, and this is also endangered. The populations are threatened by the habitats loss and pressure from the turtle collectors. Ayan. Pwede na tayo maging tour guide.
So ang tawag sa kanya ay Bakoko. Ano ito yan? Nagbabasa lang po ako. Eto, papasok tayo sa Nature's Park, a haven for wildlife and nature enthusiasts. Ito na yung Nature's Park, and this is what you can see inside. Ayan. Tingnan natin kung may mga animals pa rin makikita dito. Ay, meron siya. Yung girl daw dito. Ayan, oh. Ayan. May mga bird. Ayan, ganyan dito. Uy, ang ganda pala dito. Pero sulit na rin for 40 pesos. Ayan. So dahil tayo ay nagtutour dito sa Palawan Wildlife Rescue and Conservation Center, ito ang mga makikita nyo. Merong mga bearcat. Where is it? Silipin natin. Ba't hindi naalis yan? Pwede makawala yan. Bearcat. Ito yung nakakulong last time. Ba't hindi nakakawala? Ayun siya, natutulog. Bearcat, yung nakakulong kanina, Ba't hindi naalis? nakakulong sa butterfly farm. So ayan, dahil siya ay nocturnal, natutulog siya ngayon. So mamaya gising siya. Pero, yeah, mukhang pa pwede siyang maggala-gala. Yan ang bahay niya. Ayan, merong porcupine dito. And, baka naliligaw na tayo. Where's the exit? Feeling ko dun yung exit. Doon pa rin tayo pabalik. Balik na tayo. Hindi na natin iikutin dahil masyadong malawak ang Nature's Park. Ang maganda naman talaga dito ay kung mahilig ka sa nature, mahilig ka sa mga animals, eto, sulit na yung entrance mo. Kaya pag pupunta ka dito sa Puerto Princesa, ang dami palang po pwedeng puntahan, hindi lang mga paliguan. So itong mga park ay must see visit dito sa Puerto Princesa.